Okay, magandang araw sa ating lahat at ito, pag-uusapan natin itong nagtitrending na video patungkol po dito kay Willie Revillame, no? Na sapol sa camera po si Willie Revillame na pinipili lang ang tao. Ito yung nakita natin na may lumapit sa kanya na medyo pulubi o nagtitinda ng sampagita pero parang ini-ignore niya. Ang punto ko dito is paiba-iba ang kanyang treatment ng tao. Okay? Kapag malinis ka, yayakapin ka. Pero medyo nagbibenta ka lang ng sampagita, hindi ka na yan papansinin. At kitang-kita yan sa video na ipapakita ko sa inyo. Ito lamang po ay ipinakita ko dahil nag-trending po ito sa Facebook. Okay? Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Ito yung mga dahilan na hindi talaga natin dapat iboto itong si Willie Revillame. Okay? Okay. At itong pangalawa nating pag-uusapan ay itong mga kongresista, itong sina Bacolao, itong sina Adjong, bumabanat na rin dito sa mga statement ni former President Duterte. Okay? And sa atin lang is instead na mananahimik lang sana sila, bumabanat pa talaga. Akala mo kung sinong mga magaling na mga kongresista? Yan ang hirap dito sa kanila Banat lang sila ng banat sa former president na hindi nila iniisip ang kanilang binabanat. Okay? At ayon sa kanila, pabor raw sila, no? Pabor raw sila sa ito raw si Bongbong Marcos hindi makikialam sa impeachment nitong si VP Sara. Utot niyo. Sa totoo lang, ang dami niyong drama. Sa totoo lang. Okay? Mamaya, pag-usapan rin natin yan. At ito pa, pangatlo nating pag-usapan, yung bagong hired ng Malacanang na Presidential Communication Officer na itong si Attorney Claire Castro ay nagsalita na po sa isang interview ni Karen Davila. Yan po ang ating pakinggan kasi medyo parang mataray itong babaeng ito Palaban kasi vlogger raw ito na naging attorney. Okay? Ayon pa sa mga ibang vloggers, ang badoy-badoy raw nitong babae na ito kasi attorney pero naging vlogger. Kasi hindi po bagay ng isang yung mga usap-usapan raw, sabi ni Banatbay, usap-usapan raw sa mga attorney, no? Na mga lawyers na kapag ang isang lawyer o attorney na magiging vlogger, badoy raw yun. So ikaw, badoy ka. Ikaw, Attorney Claire, badoy ka. Sa pananaw ng ibang mga lawyer, badoy ka. Sa akin lang, wag kang bumaba sa level naming mga vlogger kasi kami, hindi kami lawyer, 'di ba? Ikaw lawyer ka. Tapos bumaba ka bilang vlogger. Hi! So mamaya pag-usapan natin yan si Mataray, Attorney Claire Castro at magre-react tayo sa kanyang mga sinasabi kasi ako duda ako rito, kinuha ito ng administrasyon dahil palaban talagang bumabanat so gagamitin na naman ito ng administrasyon para ipagtanggol sila. Okay, so yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Sa mga nanonood, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung makasubscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion, reaction
balita, no? Mga trending at mga breaking news, okay? And at the same time, kapag nakasubscribe kayo sa akin, mag-notify yan sa cellphone ninyo kung meron na tayong live o meron na tayong bagong uploads, okay? So, mahalaga yan. Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV sa mga bago pa lang. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin ha. Unahin muna natin itong video kay Willie Revillame. Ito po yung buong pangyayari. Okay, sapol sa camera po itong video na ito. Okay, tingnan nyo. Kayo nang humusga ha, kayong humusga tapos saka tayo magre-react. Play. Tanawan ninyo guys, Willie Revillame, pag hinlo ang iyang katapad, agbayan niya, magpa-picture. Tanawan ng usa, dili limpyo. Dili na niya agbayan, asa man niya agbay si Willie, tanawa. Anya karon na inidool niya nga PWD, ni atras, biyaan ng PWD. Kamo guys, unsa inyo ikasulti ana. No, tanawa, tagaan na nag t-shirt, tagaan lang ba sinina. Grabe. Katong mada sa jacket ni Willie Revillame, mada sa iyang jacket. Kamo nang bahala diha. Pakitang tao no? na si Willie Revillame. Way klaro. Di ba? Kitang-kita nyo, di ba? Alam nyo, yung nag-narrate ng video, Bisaya. Okay, Bisaya siya. Ang sabi niya sa video, kapag malinis raw, uulitin ko yung video ha, at i-explain ko sa inyo para maintindihan nyo. Okay? Kayo nang humusga, ayaw kong pangunahan, pero ako, magbibigay ako sa opinion ko. My interpretation of the video. Okay? Sabi doon sa nag-narrate, sa nagsabi sa video, kinuha ko lang ito sa Facebook ha. Ang dami na pong nagpo-post nito. Kapag malinis, kagaya nito, malinis, aakbayan ka pa niya. Kasi malinis ka aakbayan. Ito yung ugali raw ni Willie Revillame. Kapag malinis ka, aakbayan ka at magpapapicture kayo. Pero kung medyo hindi ka masyadong malinis, no? Kasi marami naman sa ating mga kababayan, sa ating mga samasa, especially sa masa na hindi maganda yung kasuotan, mabaho kasi galing sa trabaho. Hindi ka aakbayan yan ni Willie Revillame. Hindi ka aakbayan. Kundi gaganon lang siya. Tapos, yung magpapapicture, yun ang aakbay sa kanya. Yun ang napapansin dito sa video na ito. Okay? Tapos, ngayon, may dumating na naglalakad papunta sa kanya. Okay? Nagbibenta po ng sampagita. Medyo talagang, madumi tingnan, no? Madumi tingnan yung mama. Kasi, naaarawan na, ilang araw na rin na hindi naliligo kasi lagi na lang nagtrabaho sa ating paningin, no? Sa video na yan. Parang ganyan yung setup na parang hindi nakaligo. Siyempre, tayong Pilipino, na-understand natin yan. Di ba? Na-understand natin yan dahil yan sa kahirapan. Si Willie Revillame, nung nilapitan siya, umiwas. Umatras. Umatras si Willie sa video. Umatras. Matras lang siya. Hindi natin alam yung nagbibenta ng sampagita kung may gusto siyang sasabihin kay Willie Revillame. Hindi natin alam. Baka sasabihin niya may sakit siya, gusto niya panggamot, ganon. Umiwas si Willie Revillame. Dito ko na-conclude na itong si Willie Revillame hanggang hanggang noon-time show ka lang pala, Willie Revillame. Kasi kung sa camera ka, sa iyong programa, yayakap ka kahit mga matatanda, kahit mga yung mga masa, yayakap ka, di ba? So, ibig mo bang sabihin, Willie Revillame, kami po ay nagtatanong ha, lahat ng yun sa noon-time show, pakitang tao lang yun? Di ba?
Pakintang tao lang pala yun. Kasi ito, hindi po ito programa. This video is just a raw video. Duda ako rito, ang nagvi-video nito, isa ring netizen. Okay? Nakalimutan siguro ni Willie Revillame na may naka-video. Kasi ngayon, lahat may video na, may cellphone na. 'Di ba? Hindi pa nga masyadong maganda yung kuha ng video, 'di ba? So, sa pool sa camera, huli si Willie Revillame dito. Una ha, i-explain ko. Yang tao na yan ang una na nagpa-picture kay Willie Revillame. Nakasmile pa si Willie Revillame, tapos inakbayan niya. Hindi ko alam kung kakilala niya ito ha, pero the way I interpret it, sa aking opinion, hindi niya ito kilala. Nagpapa-picture lang. Pero malinis, di ba? Disente. Tingnan natin. Tanawan ninyo guys, Willie Revillame, may tumingin si Willie Revillame kasi meron pang magpapapicture sa kanya. Okay? Hinlo ang iyang katap. Yun. Parang isang masang Pilipino rin. Hindi masyadong malinis, pero makikita mo talaga iba yung kasuotan compare dito sa unang nagpapapicture. Agbayan niya magpapicture. Nagpapicture yan ha. Tanawan ng usa, dili limpyo. Sabi ng interpretation, tingnan nyo yung isa, hindi masyadong malinis tingnan. Tingnan nyo anong gagawin ni Willie Revillame. Dili na niya. Siya yung nakaakbay kay Willie Revillame. Hindi inaakbayan ni Willie Revillame. Okay? Ako dito, nung natingnan ko ito, parang sabi ko, accepted lang kasi umunang umakbay itong mama eh. Sige, okay lang yan. Ayan asa man ni agbay si so si Willie Revillame, game siya, nakipag-picture siya. Pero diyan mo makikita na iba ang kanyang treatment sa mga estado ng buhay. Okay? Yung medyo disente, okay ka sa akin, yung nasa ka lang, middle ka lang, okay. Pero kapag ikaw ay isang nagtitinda ng sampagita, medyo sobrang baba na ang pagkatao, umiwas siya. Tingnan nyo ha, picture. Really, Okay na, naka-picture na. Ito yun ha, itong nasa gilid, itong nandito. Yan. Correct me if I'm wrong, pero I think sampagita yan ha. Nagbibenta ng sampagita, medyo matanda na. Tiningnan ni Willie Revillame, tingnan nyo, tiningnan. Yang matanda na yan, papunta na yan kay Willie Revillame. Di ko lang alam kung magpapapicture ba o kung anong gagawin niya. Kanya karon na ini. Ayan nakasungkod pa. Merong dalang cane. Okay? Matanda na yan eh. Idool niya. Ano na? Tingnan nyo kung anong reaction ni Willie Revillame. PWD ni atras biyaan ng PWD. Kamo guys, PWD nga ha, PWD. Unsay inyo ikasulti ana. Lumakad lang si Willie Revillame. Ako ha, sa video na ito, hindi talaga magandang tingnan. Pero merong pero ha, I hope, no? Ito lang yung aking hope dito ha. Ito lang yung aking hope. I hope na baka lang natulungan na ito ni Willie Revillame out of the camera. Siguro magpapasalamat na lang yung PWD. Ganon. Sana ganon yung nangyari. Baka out of the camera ha. Hindi nakuha sa camera. Before this video, baka tinulungan na niya itong PWD na ito. Baka lumapit lang ito. Tapos humingi ng thank you. Nagsasabi ng thank you kay Willie. Kaya umiwas na si Willie. Sana ganon. Okay? I hope ganon. Pero kasi we cannot always judge. Okay? We cannot always judge na ano talaga ang tunay na nangyari. Pero kung itong video lang ang titingnan mo, masama talagang tingnan. Ang arte ni Willie dito ha, ang arte ni Willie Revillame. Di ko lang alam kung natulungan ba ito ni Willie Revillame out of
yung hindi nakuna ng camera pero no, tanawa. Oh. Tagaan na nag t-shirt o tagaan lang. Binigyan na lang ng ano raw, t-shirt. Di ba? So, duda ako rito hindi talaga ito tinulungan ni Willie before this video. Kasi bakit binigyan pa niya ng t-shirt, di ba? So, hindi pa ito nakausap talaga. Pero ako, pilit kong ipinagtanggol si Willie na lang dito para hindi siya magmukhang masama. Ulitin natin ulitin natin yung video. Ulitin natin. Katong mada sa jacket ni Willie Rebillame. Ulitin natin yung video. Tanawan ninyo guys, Willie Rebillame. Maghinlo ang iyang katapan, agbayan ni. Malinis. Yung pangalawang nagpa-picture. Magpa-picture. Tanawan ng usa, dili limpyo. Dili na niya agbayan, asa man niya agbay si Willie, di ba? Si Willie, nakagadon lang yung kamay. Ayaw niyang akbayan. Tanawa. Dumating yung nagtitinda ng sampagita na PWD. Tingnan nyo ang ginawa ni Willie Rebillame. Niya karon na inidool niya nga PWD. Ni atras biyaan ng PWD. Kamo guys, unsa inyo ikasulti ana. No, tanawa. Tagaan na nag t-shirt tagain lang ba sinina. Katong mada sa jacket ni Willie Rebillame. Mada sa iyang jacket. Duda ko ito kasi naka-t-shirt sila ng pang-kampanya Nangangampanya ito Kamo nang bahala diha. Pakitang tao ra na si Willie Rebillame. Way klaro. Sabi ng nag-narrate, pakitang tao lang raw si Willie Rebillame. Kayo I have my own interpretation. Dalawa po ang interpretasyon ko. Baka tinulungan niya ito before the video o talagang umiwas siya. Kasi yan ang tunay na ugali ni Willie Rebillame. Iba-iba ang kanyang paningin ng status ng isang tao. Kayo nang humusga, kayo nang humusga. Dito mo talaga, kahit si Tatay Digong lang talaga ang walang makakopya ng ugali nila. Si Tatay kasi totoo Totoo siyang may malasakit sa tao Kaya itong mga taong to, hindi nyo talaga dapat iboto itong mga plastic, Pakitang tao lang talaga. Yun ang aking, pangalawang opinion. Pakitang tao lang talaga sila. Okay, so punta tayo sa next na topic natin, pag-usapan natin itong mga kongresista, na bumanat ngayon kay former President Duterte at pabor raw sila na hindi mangingialam si BBM sa impeachment ni VP Sara. Utot nyo. Muling iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw mangingialam ang Malacanang. Ito lang yung masasabi ko, ang corny nyo. Sobrang corny nyo. Hindi raw mangingialam pero obvious na obvious. Ito'y sa kabila ng panawagan ng Makabayan Black sa Pangulo na magpatawag na ng special session sa Senado para... ito, bote pa tong Makabayan Black. Walang galit sila kay BP Sara. Galit talaga. Walang halong kaplastikan. Hindi kagaya ni BBM nyo. Yan pamumulitika Kasi, baka isipin siguro ni Bongbong Marcos, yung supporter nila sa unit team dati ni VP Sara, baka magalit pa yun. Di ba? Wala. Yung taong bayan, Bongbong Marcos, nasusuka na sa iyo lahat. So, wag ka nang umasa. Agad maumpisahan ang impeachment trial. Gayunman, pabor ang ibang kongresista sa hindi pakikialam ng Pangulo. Pabor raw sila Baculaw, sila Adjong, pabor raw dito na hindi mangingialam si BBM. Anong masasabi nyo dito? At iginiit na dapat ay maging neutral ito upang mapanatili ang patas na paglilitis.
the more that we should disallow the president to involve directly. Kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing. Alright. Alam mo, Adjong, hindi mo na mabubola ang taong bayan ngayon. Alam ng taong bayan na yung Malacanang at ang Kongreso magkaalyado kayo. Huwag niyong bulahin. Ang Malacanang, ang pinoproject nila outside na ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Pero ang katotohanan yan, gusto na nilang tanggalin si BP Sara sa pagka-vice president kasi yung amo ninyong si Tambaluslos, siya ang siya ang ipapalit ni Bangag. So, it's very, sa totoo lang, Adjong, corny kasi kung rason kayo ng rason dyan sa Congress ng ganyan. Alam namin na kayo, itong Malacanang at kayo dyan, alam kong magkasundo kayo. Huwag nyo nang bulahin ang mga tao. The senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political moves. Di ba? Anong masasabi nyo dun? Ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Hindi pala yun ang nakita ko. Si Bacolao, yung isa, yung si Ortega ba yun? Sinabi niya na, ang mga Duterte raw, father faker. Yung isa raw, mother faker. Yung tapos binanatan pa niya lahat ng mga Duterte. Si Bacolao, Ortega. Yan ang masasabi ko sa iyo. Yan na lang ba ang kaya ninyo? Babanatan ninyo? Let's stick to the issue. Kung ano yung issue, yun ang pag-uusapan natin. Hindi nyo kasi kaya na, sa totoo lang, sa totoo lang, hindi nila kaya kasi, hindi nila kaya na makipag-argumento kay former President Duterte kasi talo sila sa argumento eh. Iba kasi yung nagsasabi ng totoo at dito sa nagpalabas na sila yung totoo. Mahirap yan eh. Mahirap nyo ipagtanggol ang inyong mga sarili, inyong mga amo ninyo. Matatalo kayo kaagad. Kasi, dahil hindi nila kaya, the best way na ang gawin nila is babanat na lang sila. Mother faker, father faker, gano'n na lang ang kanilang banat. Ang babaw lang ng utak ba? Real talk yan ha. Real talk yan. Kaya kayo, kung tatakbo kayo ulit, hindi na kayo mananalo. Lahat dyan, mga tuwadcom, hindi na kayo mananalo. Galit na po yung taong bayan sa inyo. Okay, so punta tayo dito sa itong si Attorney Claire Castro. Ito yung bagong recruit ng tropa. Bagong recruit nila bilang Presidential Communications Officer na vlogger rin, no? Attorney na isang vlogger na dati nang bumabanat kay former President Duterte. Nag-vlog tayo dito kahapon. Ngayon naman, in-interview siya ni Karen Davila. At magre-react po tayo sa interview niya. Okay? Pasok! And we're now joined by newly installed Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro. Good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's been a long time since 3 and 1 days. I know, and may I ask, may I add that Attorney Castro was our co-host in ABS-CBN. Kaya pala. Kaya pala, siya yung kinuha ng Malacanang. Kasi, dati itong may connection ito sa ABS-CBN. Ano yung ABS-CBN? Kontra man yon sa mga Duterte. Di ba? Ayun na, lumabas na talaga ang tunay na kulay. Kaya pala, makalaban pala dati ito kay Tatay Digong. Kaya kinuha siya. Gagamitin na naman ito ni Bangag. From our show 3 in 1. I wanted to ask you first, how were you invited there? Why did you join government?
Karen, I am not Yeah, di ba? Tingnan nyo sa mukha ni Attorney Claire. Parang excited siya. Feeling proud na siya yung kinuha. Hi! Good luck, girl. Sasabihin ko lang sa inyo, ha? Good luck, girl. Good luck. Excited siya eh. Parang proud siya na siya yung kinuha. Ang sarap sa feeling niya, di ba? Parang lamang siya sa lahat ng mga lawyer. Galing, ha? Sige. into politics. I just discuss Feeling proud. Di ba? about the activities and politics and laws, but I am not into politics. But Uwe, you are not into politics? Utot. Ha? Nagva-vlog ka nga eh. Oh, binabanatan mo si Duterte. You are not into politics? Sinungaling. Ito yung type of tao, ha? Ito yung type of tao na bagay sila ni BBM, ha? Bagay talaga siyang kinuha ng administrasyon kasi sila rin eh. Mga ano ba, walang mga prinsipyo tapos bangag rin sila lahat. Bangag yung ugali ba? Bangag yung ugali. I just do not know. I do not know why they chose me. So happy ka. So why did you... May pagganon-ganon pa. Na hindi raw niya alam bakit siya yung kinuha. Yes. Alam kong alam mo. Kinuha ka kasi magaling kang bumanat kay Duterte. Ano ka pa? Pa-humble ka pa. I don't know why they chose me. Ginamit ka, syempre. Kasi lagi kang iyak ng iyak sa mga ginagawa ni Duterte eh. Kaya ikaw yung kinuha. Kasi iyakin ka, ikaw yung kinuha. I did not apply. I was just invited. And So, proud ka dun. Proud ka dun na hindi ka in-invite. Sila talaga ang kumuha sa akin. Proud siya, di ba? Yan, ito yung tao na feeling gera na parang magaling talaga ako kasi wala, nananahimik lang ako pero kinuha ako. Di ba? Ay! Pa-humble ka pa. maybe 2 to 3 days I had no decision yet, and I was contemplating at the time not really to accept, but when I was told that I could help curtail fake Tapos sinampal ako ng malaking slap na pera. Hindi, wala, joke lang yun Inislap ako ng 2 pera, plak. Okay, I will join government. De, joke lang yun. Walang ganong nangyari. Walang ganon, pero di natin alam. news through this position, then and I prayed, then I accepted. Kaya nga, sa lahat ng sinabi mo, within ilang minuto na ba? Within 1 minute, yun lang ang tama na sinabi mo. Yung, and I prayed. Tama yun. Sa totoo lang, Attorney Claire, magdasal ka na sa posisyon mong yan kasi good luck. Yeah. I'm curious, Attorney Claire, who invited you? Who invited me? I will not divulge, Miss Karen. I will not divulge. Hindi pa niya aaminin, ha? Okay, so what are the marching orders of President Marcos Jr.? First is to answer issues, of course, concerning national issues, and of course, and also to give to the people the information, the necessary information, the help, the programs, the projects of the government that will help the people, and that's it. That will help the people? Sure ka ba dun? Sure ka na nakakatulong yun sa tao? Ha? Sa ginagawa niyang bangag na amo mo? May naitulong ba? And it seems the tone of the communications of Malacanang is changing.
Palaban sumagot na. Palaban sumagot na. Mismo si Karen, alam niya na ginamit ka ng administrasyon na tuwang-tuwa pa yung mukha, oh. Tuwang-tuwa yung mukha, oh, na palaban, na sinabi niyang palaban. Good luck na lang, ha. Aatakihin ka ng mga DDS vlogger. Booking na booking ka nga yung sa gold reserves, ha? Palpak ang kanyang explanation, wala siyang maipakita na ebidensya. Kawawa ka naman. Malacanang. Ako lang yon. Ako lang yun. Ay, Malacanang, ito na lang ba ang kaya niyong kunin? Ha? Kawawa naman yung kinuha ninyo, attorney, pero wala talaga, parang bungangera. Ako lang But yun. is that a tone that Malacanang wants you to take? No. And as a matter of fact, Miss Karen, Alam ni Karen na kinuha siya kasi bungangera eh. yesterday was our first day. Supposed to be just an oath taking. Our Okay. first day supposed to be March 1. But Oh. there were already questions being asked, so I have to answer. So I feel even Malacanang was surprised na ganun yung tone ko. Okay. And So, na-surprise sila. So, magaling ka. I wanted to ask you, is Malacanang as a whole changing its tone? Because during the campaign trail, you had President Marcos Jr. say things like, yung kandidato nung kabila parang pinabili lang ng suka. You know, it was a tone that it doesn't speak of his personality. Correct, di ba? Dati hindi siya bumabanat, ngayon bumabanat na. Is this the new tone Oh, of di ba? Kasi si Bongbong Marcos bumabanat na eh. So, si Bongbong Marcos, yan ang na-observe ni Karen Davila. Is this the tone already Malacanang has? Ha? Na kukuha na sila ng mga bungangera. Kasi palaban na sila eh. Diba? Oh, ito lang yung sasabihin ko, kayong mga taga Malacanang, kung yan ang tono ninyo, hindi kayo uubra sa mga DDS. Yan ang kung patungkol lang sa argumento, hindi nyo kayang DDS. Kasi po, may prinsipyo po kami. Ha? Ang pinaglalaban namin, katotohanan eh. Yung sa inyo, ewan ko na lang sa totoo lang. president? We have not talked about that, but maybe he's just kind of disappointed on what was happening and what is happening, especially of the fake news. As a president, he said before he doesn't need a spokesperson, maybe because of disappointment. Ako hindi ko maniniwala sa iyo ha, yung sinabi mong fake news. Yung patungkol po sa gold reserves, hindi yun fake news ha. Tanungin mo mismo ang kapatid ng amo nyo. Ha? Tanungin nyo. Ikaw yung fake news. On what is happening, he has to say those words. Yeah. All right. So let's start first with this. You clapped back. I hope lang ha, hindi ko kasi nakita itong interview na ito. I hope, Karen Davila, gisahin mo rin ito ha. At former President Rodrigo Duterte, it's all over the news. But eto tanong ko, isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya eh. Then I will. We will. Okay. Oh, good. Oh, game raw silang patulan si Duterte. Good luck. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Good luck. Aren't you Yeah, giving? definitely. As long as it is worth answering back, we will do that. Just Okay. avoid, so just the people will know the truth. Because if we will allow former President Duterte to do that, keeps on doing that, he will keep on doing that, maybe the people will believe in him and they may consider that as a truth. And we will prevent that. Alam nyo, kahit anong sabihin mo dyan, Attorney Claire, talagang si Duterte ang papaniwalaan.
Kasi po, ang dami na pong sinabi ni Tatay Digong na kapag mag-promise siya, tutuhanin niya. Itong si Bongbong Marcos, ang dami niyang mga promises na palpak at hindi pa niya tinupad. So it's up for the people kung saan sila, kung sino ang kanilang papaniwalaan. And it's very obvious. You can see it during the campaign. Kung sino yung mga tao na gustong yumakap. Mas gusto silang yakapin si Duterte. Si Bongbong Marcos, kaway ng kaway. Kumakaway lang sa hangin. Walang pumapansin. Di ba? Okay, why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed. Actually, hindi naman ang a-accuse si former President Duterte na diktador, si Marcos. Ang sabi ni Duterte, patungo ito sa diktador. Patungo ito sa dictatorship. Kung hindi po natin ito ipaalam sa taong bayan. Yan ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Di ka kasi nakikinig, mag-research ka. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi kayo nagre-research. Kumuha ka ng mga sekretary mo. That acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Oh, alam namin anong yung nangyari ng ABS-CBN. Natanggal po kayo kasi ang dami nyong violation. Alam ng tao yan. Alam ng tao yan. Even if, he said, even if. And at the same time, hindi po nangingialam si former President Duterte niyan. Hindi siya nangingialam dyan, ha? Hindi siya nangingialam. Kongreso po. The House will give or renew the franchise of ABS-CBN. He will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? He is the one who showed. It's not dictatorship kasi may ebidensya eh. Ikaw yung fake news. Hirap yan. Kaya pala kinuha siya ng Malacanang kasi ganyan yung ugali niya eh. Being the dictator and not the president. Not President Marcos. But now, do you think the former President Duterte is hitting on the dictatorship aspect because the father, the late President Marcos Jr., actually declared martial law? Maybe. Patay ka ngayon sa tanong ni Karen. Sagutin. He wants to create that fear on the people because we all know people do not want even the idea of martial law. So he is the one gearing to that issue so that he will create that fear and the people, if they will believe in him, they will not even support. They will not support or at least remove their support from the president. Now, you also address the issue about the gold. And alam mo, ito tanong ko nga, Attorney Clary. Good luck sa iyo, ha? Good luck sa iyo. I hope na itong tanong ni Karen, ha, talagang gigisahin mo ito. Matagal na tong kwento, di ba? Ang mga Marcos may Yamashita Gold. Ang dami nilang ginto. Binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by former president in that rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. Walang problema na in-answer na ito ng BSP. Nagtatanong si Tatay Digong saan napunta ang benta, magkano ang binenta. For transparency,
explained that selling gold, ano, pag mataas kasi yung gold, parang stocks eh. Sell high. Parang gano'n eh. So kapag Mali. Hindi yun ganun. Sell high, parang stocks. Hindi. Gold reserves natin ito. Alam natin yung gold, hindi magdi-depreciate ang gold. Ito na lang sana yung ating reserve natin kung mahirap na ang bansa natin eh. It's not the right choice. Binenta nyo ang gold dahil ginamit ito for some other reasons. Yun ang totoo. he keeps on telling this. Parang nag-utos daw si PBBM na ibenta itong mga gold na to. Okay. This is the regular strategy or routine strategy of BSP. Imagine niya, yung ibang bansa nga gustong bumili ng gold. Ha? Pero benta tayo ng gold. Ang laki po ng binenta. Yung ibang bansa gustong mag-ipon ng gold. Ha? Try to think of that. Diyan pa lang na argumento. Why other countries bumibili ng gold? Pero tayo nagbibenta tayo. For what? Sell gold to pump up the economy. Pero definitely, No, it's not only the solution to pump up the economy kung magbenta ka ng gold. Ang dami pong paraan. Sabihin nyo lang, wala na kayong choice. Kundi, gusto nyo yung easy money. Palalaguin nyo ang ekonomiya through creativity. Gawin nyo kung anong dapat gawin. Magtrabaho kayo. Hindi yung, sa Bisaya pa, tinapulan mo na. Nagbibenta ka ng gold para madali yung pera. Hindi ganun. Palalaguin mo yung ekonomiya. Nasaan na pala yung mga in-invite na mga investors ni Bongbong Marcos? Nasaan na sila? meron tong without Walang gustong mag-invest dito. compromising yung reservation, yung gold reserves natin, di ba? So, they said that selling gold is just part of a routinary strategy. So, why will former president bring it up? He should know this, being the former president. He should know the activities of BSP. That's why I asked, did your economic experts tell you this? Parang wala kang alam eh. Oo. But is it... Ito yung babae, itong si Attorney Claire, ito yung babae na parang mas magaling ka pa sa former president. Bakit? Ikaw, naging presidente ka ba? Kung makapagsabi ka ng ganyan, akala mo mas magaling ka pa sa naging presidente ng Pilipinas? Wala, huy, babae ka. Wala kang alam. Wala kang alam. Sa totoo lang, wag mong, anong tawag doon? Wag mong i-overcome ang utak ni Duterte. Mas mautak yan sa'yo. Naging presidente yan. Ikaw, kahahire mo lang yan sa Malacanang. Tapos, dito, mas magaling ka na kay presidente? Bagong hire ka ng Malacanang. Siguro nga, 1 day, 2 days pa. Pero sa tingin namin, maniniwala kami sa iyo. Ito, naging presidente na ito ng Pilipinas. Naging matagumpay ang kanyang pagiging presidente. Tapos, yan lang ang sasabihin mo. Mas mautak. Ay, wala ka sa kalingkingan. Ganun lang. Ha? Abo ka lang sa kay Tatay Digong. Bakit naging presidente ka ba? Ha? Nakaupo ka ba sa Malacanang? Wala kang karapatan magsabi niyan. Wala kang karapatan. Sa totoo lang. Bagong hire ka lang. Sino ka para sabihin mo ang naging presidente ng Pilipinas? Ano tawag namin sa iyo? Ha? Hindi duwag. It's just a campaign ploy. I mean, he did say it in a rally. Ang sagot niya,
Mr. Marcos is veering towards dictatorship, I will place my bet he will not step down when his term ends. He is like his father. We will again have chaos when he declares martial law, like his father did. Yes, and I think it is just a campaign joke, like what Yeah. he did with Or the one of GST these. promise. Oh, go on. Yeah, that's it. It's a campaign joke, and later he will say, all those people who believe in me are all stupid. So we do not want the people to be called Kaya, tignan nyo. Gumagawa na naman siya ng kwento. Gumagawa na naman. stupid again. So we have to explain everything. Okay, now, attorney, let's move on to Kasi hindi niya kayang makipag-argumento eh. Hindi niya kaya dun eh. So, gano'n na lang ang kanya sinabi. the impeachment, no? I'm quite curious because at the end of the day, you have the Senate President saying that President Marcos Jr. isn't calling for a special session. You have some sector... Okay, so tapos na natin yung itinalakay ha. So, guys, kayo na po ang Muli, kayo na po ang maghusga. Ha? Karapat-dapat ba itong si Attorney Claire na maging PCO? Tama lang ba na siya yung kinuha ng Malacanang? Oh, di ba? Ako, ito yung opinion ko ha. Kinuha lang ito kasi gagamitin na naman ito ng Malacanang. Oh, yun lang sa akin. Kasi bumabanat ito kay Duterte eh. Tapos, yung mga argumento niya, wala. Maraming ang nagsasabi, sino ka para mas may alam ka pa sa former president? Wala. Wala ka lang. Abo ka lang ni Tatay Digong. Kasi, isang araw ka lang, dalawang araw ka pa lang nandyan sa Malacanang, tapos ganyan ang sasabihin mo. Sobrang yabang mo lang. Di ba? Walang maniniwala dito. Mas, alam mo, sa totoo lang, mas lalong babagsak si BBM dahil sa babaeng ito. Yun ang aking analysis dyan. Ha? Wala. Di kayo uubra sa totoo lang. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga topics. Okay? At usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget ha, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa tao. And at the same time, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para updated kayo lagi. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? Yun po ang pangalawang channel natin. Nag-a-upload po tayo doon ng mga videos na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.